سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله. Ano daw po ba talaga ang purpose ng buhay kung bakit ginawa ng Diyos? Ay, meron. Napakagandang tanong niya. What is the meaning of life? What is the purpose of life? Napakaganda po niyan. Kung ang itinatanong mo, if your question refers to life on earth, because there are two lives in the Bible. I have to clarify this first. We have two lives. The first is the temporary life we have on earth, and the next is the everlasting life that is after the resurrection. Ngayon, ano ba ang purpose of life? The best answer is recorded in the book of Ecclesiastes chapter 12, verse 13. It says, Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. yeah. Have you noticed that? Let us hear the conclusion of the whole matter. This is the conclusion of everything that exists, everything we do, everything we enjoy in life, everything that we have, every resources that God have given us. The conclusion is this, that we have to fear God and obey His commandments, for it is the whole duty of man. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sa Kastila, ang sabi ron, el fin de todo el sermon es oído, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es toda la felicidad del hombre. Wala nang ibang dahilan ng buhay, kundi tayo kumilala sa Diyos. After all, He is our Maker, He is our God, He is our provider, and He is our judge. Yun ang gagawin natin. That's the most important thing in life, to acknowledge the existence of that great Creator who have created us, and to do His will, so that we will enjoy life eternal after the resurrection. There is another life. Tandaan nyo, wala nang ibang dahilan ng buhay kundi para kumilala tayo sa Diyos. Sumunod tayo sa kanyang utos para makasama natin siya sa langit. Wala na pong ibang dahilan ng buhay. Wala namang kwenta ang buhay kung ikaw mayaman ka. Maiiwan mo naman Ha? 40 milyong ektarya ng lupa ang pag-aari mo. Ang titulo mo, ganyang kakapal ang dami. Pag namatay, kaanin mo yun. 1 metro kudrado ka lang. What are you going to do with acres and upon acres and hectares upon hectares of land that you have accumulated, the vast wealth that you have acquired for yourself, whether in the rightful manner or in the wrong manner of acquiring wealth? What will that do to you? Sometimes it will even prejudice your salvation, your knowledge, your belief in God. When a people or when a person is very rich, he feels that he has everything in this world. He doesn't need anymore the services of people. And sometimes he feels that he does not need any more God because he is very much stable. Compared to the poor who always pray to God just for a breakfast. At night, God, our problem is the breakfast that we have. We must have tomorrow. The breakfast for my sons and daughters. He kneels and prays to God because he has nothing in life. The only hope in him is that he believes in God. Minus God, then everything will be in vain. Alisin mo ang Diyos, wala na pong kwenta ang buhay. Wala nang sagot ang ibang tanong. Pag wala ang Diyos, minus God, then everything will fall down. But with God, every question will be answered, every problem will be solved. Come judgment.
Nahihirapan ka sa buhay, imbis na sisihin mo ang kahit na sino, sabihin mo sa Diyos, Panginoon, kahit na po ako mahirapan, kahit na po mayroong mga mabibigat na mga sama ng loob sa aming mga kaaway, sa mga kapwa-tao, huwag mo lang po kaming iiwanan. At nangangako kaming hanggang sa katapusan, aming ipagpapatuloy ang aming sinimulang pagkilala at paglilingkod sa iyo. Tulungan mo lang po kami, Ama. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب Ang hirap magsalita, guys. Wala tayong magawa sa Ramadan. Ganito talaga katahimik. The universe is smaller than a butterfly swing and it can't. What's this courtyard of the heart? Ano ito yan? Hi everyone! Blessed Friday mga kananay! Kumusta na naman ang inyong Friday? Ako ay paikot-ikot lang ng Porto. Ganito. Kasi wala po akong magawa. Tapos alas 11 ako nagising. Tapos sabi ni sir, malis ka na daw. Sabi ni madam, sabi niya. Wala ba akong gising pa nga ako, hindi pa ako nakapag-dikit ng inanuhan nila kagabi doon sa sala. So, mas ang inyong Ramadan. Yay! One Friday more. 2029, 30, 31. The next Friday is not Ramadan already. So, isang Friday pa guys. Kaya, konting tiis-tiis na lang mga kananay. Diba? Ang bilis lang guys. Ang bilis lang naman pag hindi iniisip at saka pag sanay ka na. Pag sa mga baguhan, medyo nahirapan siguro. Pero pag masanay-sanay din kayo. Kasi ganyan talaga ang buhay. Basta naman nagpunta ng Middle East, ganun talaga. Makulimlim ngayon at saka maganda kasi may lamig pa. May lamig pa na natitira from winter. Hindi naman as in na malamig, pero ayun ang kagandahan niya ngayon. Hindi ako nagsalita kanina kasi may mga dumaan kanina na ibang lahi pero M sila. Kaya hindi ako nagsasalita kanina. So kanina naman doon prayer yung sound. Kaya hindi na lang ako nagsalita. Total baka i-mute ko rin or i-ano na lang, i-voice over na lang. Ayan, ganito lang tayo pag Friday guys. Mag-ingat-ingat na lang tayo palagi. Enjoy na lang, i-enjoy lang natin ang buhay. Kahit anong pagsubok na dumating sa ating buhay ay ating malalagpasan. Siyempre, walang problema na hindi natin nalalagpasan. And then, hindi naman nagbibigay din yung nasa itaas ng problemang hindi natin kaya. Lahat ng ibinibigay niya sa atin ay may solusyon at kaya natin. Basta, kumapit lang talaga sa kanya. Ayan, ganito. Kung nalilito ka or boring ka or sad ka or ano yung mga iniisip mo problema na nangyayari sa mundo, ganito na lang ang gawin mo, mag-video, mag-point. Mag ganun guys. Kesa naman na kung ano-anong naiisip mo, kung ano-anong ginagawa mo na nakakasakit sa damdamin ng iba, diba guys? Kahit ano nang ginagawa mo dyan sa sarili mo, basta hindi naman masama, like ganito lang, mga ganyan-ganyan ka lang, nagbibideo-video ka lang, di okay na, di ba mga kananay? Mahirap kasi ngayon ng kung ano-anong binibideo din natin na ano-ano bang ano kasi social media tayo guys, na
nakakahiya, may masaktan, ganyan. Kaya idaan natin lahat sa biro-biro, sa video-video, kahit ano walang kwentang bagay na at least wala tayong nasaktan na nakakuha natin. Kasi yun talaga ang pangit, yung nakakasakit tayo ng damdamin ng ating kapwa. Instead naman nakita tayo ng damdamin ng ating kapwa or nakikikuhan sa mga kung ano-ano dyan, ganyan na lang natin. Shake. Di ba mga kanana?